Okay mga boss, meron tayong NMAX 2020. Electrical yung problema nito. So, nakauwi na yung owner, iniwan lang yung unit. So, sabi ni may-ari, ang pinaka-problema niya dito is lagi daw nagsha-shutdown yung motor niya. Lalo na kapag nalulubak. Sabi niya, for example, naka-on yung panel, ganyan. Yan. So, habang ginagamit niya daw to, bigla na lang, lalo na pag natatagtag, nag-off yung panel, shutdown lahat, hindi niya mapihit kahit yung knob. Okay? Tapos, ang nagiging solution daw is binubuksan niya dito sa may front or pinapabuksan niya. Not sure kung siya yung nagbubukas or basta nabubuksan tong front tapos ginagalaw nila yung sa may main fuse, which is NMAX 2020. Alam natin na yung main or yung main fuse is yung 30 amperes. So, galawin lang daw yon or palitan, gumagana na siya ulit. Okay? Though, sabi niya, hindi naman daw napuputok yung fuse. As in, ginagalaw lang. So, ibig sabihin, parang may loose contact lang. Pwedeng sa part ng fuse box, pwede rin sa wiring harness. Malay mo, nagagalaw yung wiring harness kapag ginagalaw dyan. Okay? Kasi minsan sabi niya, may chances naman na halimbawa, biglang nag-blackout, bumabalik lang din naman kapag natatagtag ulit. Okay? So, pwedeng sa harness, pwede rin sa fuse box. Okay? So, ngayon, ang dilemma kasi nito, dahil dati po ito naming customer dun sa old location namin. Kaso nung lumipat na kami, hindi naman siguro siya na-update. Hindi niya na kami nahanap. So, humingi siya ng ibang recommendation. Dinala po ito sa ibang mekaniko. So, ito, according naman sa sinabi ni owner, ito daw po ay pinalitan ng stator. Okay? Kaso, nung pinalitan daw ng stator, naputol daw po yung sigunyal. So, ito, mayroon, dinala niyo yung plastic dito. Actually, binuksan na. Ayan. So, sabi niya, pinalitan daw po ito ng sigunyal kasi nung pagbukas daw, kasi nga sabi nung nag-aayos is stator yung problema. Pagbukas daw po is naputol daw yung tornilyo. Okay, naputol yung pinaka-thread sa may magneto. Dito yan, sa may side na to. So, naputol. Bago daw natanggal yung magneto, naputol. So, in short, overhaul. Okay? So, alam nyo na, pag overhaul, kung gaano kalaki yung ginagastos. Tapos, aside pa dyan is, pinapalitan din daw yung stator. Ito. Ayan. Palit stator na bago. Kaso, nung sinek namin yan, kasi kanina sinilip na namin to, yung stator na napalit, I think, is pang Aerox. Kasi maikli. Kaya hindi diretso yung spool. Hindi yung mahaba na spool. Maikli lang siya. Tapos, I'm not sure kung ano ba yun, surplus na stator or brand new. Okay, so, to cut the story short, nabuo na yung motor. Okay. Ayan na, mayroon ng pinahitan nila, pati connecting rod actually. I'm not sure kung bakit pinahitan yung connecting rod. Kasi nung pagbukas, okay, actually yung owner wala siyang technical knowledge dito. Pero, tinanong namin siya kung may problema talaga yung makina. Sabi niya wala daw talaga siyang concern sa makina. Okay daw yung engine niya. Pero, hindi ko alam kung bakit napalitan ng buong sigunyal. Palit sigunyal yung burr. Palit sigunyal yung burr. Okay, so ibig sabihin, ito yung mga piyesa. Dinala nga ni customer, ito yung plastic. Dinala yung mga piyesa na pinalitan. So, nagpalit ng sigunyal. Connecting. Hindi ko lang sure, no? Ba't pinalitan pati... But di ba may nabibili naman na assembly? So, ayan. Anyway, nagpalit sila. Ito daw yung sinoli sa kanya na parts galing sa... Dito daw sa lumang motor niya. Pero, nagtataka ako. Bakit? 2DP. Ayan, yung nakalagay. Ayan, 2DP. Okay, so 2DP, di ba? NMAX B1. I think pag ganitong mga B2 is either B63. So B63 ang pagkakaalam ko. Pag B6H kasi I think is pang Aerox naman. So in short, ayan, ang daming piyesang napalitan. Okay, tanong natin si customer. Ang total daw po na nagastos is more than 20,000. Wow. Pero, ito na ang dilema. Okay? Hindi daw nawawala yung problema niya sa kanyang
Dito, yung sabi niyang biglang nagsha-shutdown. Yun pa din, at yun pa din ang problema niya. So, ako naman, sabi ko sa kanya, possible kasi na nasa harness or nasa fuse box yung problema. So, hindi naman dapat talaga siya gagastos ng ganito kalaki. Well, anyway, ito nagbe-base lang din ako kung ano sinasabi ng customer. Kung ito sinishare ko lang din sa inyo. Kasi nga, yung customer, sabi ko, sobrang laki na ng ginastos niya. Okay, nagpa-overhaul na siya. Okay, palit na siya ng bagong stator pero same pa rin. Sabi ko, ipa-warranty dun sa gumawa. Pero ayaw niya na daw bumalik kasi every time daw na babalik siya, magbabayad na naman daw ulit siya. Okay? So, ito na unit na to is very simple lang talaga yung problema. Electrical. Either loose contact or pwedeng madumi yung sa loose contact. Pwedeng madumi yung sa fuse box or possible na sa wiring, merong isang linya na let's say nagasgas sa harness or sa chassis, tumatama sa chassis tapos naputol. Yun yung nagkukos, either positive line or negative line. So hindi natin masabi. Well, anyway, share ko lang to sa inyo no, na it's a sad reality na hindi lahat po ng mekaniko, hindi lahat ng shop pag nagpagawa po kayo is concerned talaga sa sa concern mismo sa motor and sa inyo. So, ayan. Kasi kung ako lang tatanungin, hindi ako magbubukas agad dito. Okay? Kasi nagbubukas lang naman tayo sa may part na yan kapag may problem yung CKP or yung mismong stator. Pagpapalit tayo ng stator. Pero yun nga, nagpalit na ng stator, same problem pa rin. So, 20,000 na yung ginastos, same problem pa rin. Okay? Yung owner po nito is iniwan na lang to dito sa amin kasi nga daw ano naman siya, kampante naman siya. Nagulat nga siya nang pagpunta niya dito, hindi niya akalain na ito yung dating pinuntahan niya na shop na Skilled Garage. Okay? Kasi sa old location, doon namin siya unang naging customer. Kaso dahil hindi naman sisira masyado yung motor niya or siguro bihirang gamitin or hindi siya masyadong maintenance. Nung nakalipat na kami rito, hindi siya na-inform. So, yun, nadala sa ibang mekaniko. But anyway, isosolve na lang natin to. Minor electrical works lang naman to. For me, kasi buo naman, gumagana naman siya. Hindi naman to sa ECU kasi nga, umaandar, wala naman siyang palya. So, I think sa harness to or dun sa fuse box lang. Ayan. Kung ako pag-estimatein, baka hindi pa, dun sa main issue niya, baka hindi pa siya umabot ng 1,000. Okay. So, wire harness tracing, baka pinaka-maximum mo na dyan, 1.5, diba? Sa harness repair. Well, anyway, yan, share ko sa inyo. Ano po kayo? Be vigilant pag pipili po kayo ng mekaniko. Hindi namin sinasabi na yung shop namin is perfect. But, kami po concerned kami sa, sa welfare ng aming customers. Kasi hindi naman pinupulit yung pera. Right? Even Customs here from Skilled Garage. Ingat po tayong lahat sa parting na Baguio. Have a nice day po sa inyo lahat. God bless and peace.